Ang pinakamayamang komedyante si Mr. Bean ay maraming beses na mas sikat kaysa kay Ronaldo. Gustong-gusto ng mga tao na panoorin siyang tanga at maloko sa kanyang mga nakakatawang palabas. Ngunit narito ang twist. Si Mr. Bean ay talagang sobrang matalinong tao. Nagtapos siya sa Oxford University at may IQ na 178, mas mataas pa kay Einstein. Habang pinapatawan niya ang lahat sa kanyang mga nakakatawang muka at kalokohang mga aksyon, siya ay isang henyo sa parehong oras. Ang karakter ni Mr. Bean ay nagdala sa kanya ng katanyagan sa buong mundo. Ang mga tao mula sa iba't ibang bansa ay mauunawaan at masiyahan sa kanyang komedya, anuman ang kanilang wika. Si Mr. Bean ay nagkaroon din ng malaking pagmamahal sa mga kotse. Nagmamay-ari siya ng isang espesyal na koleksyon na nagkakahalaga ng 15 million. Sa halagang $200 million, maaari siyang magkaroon ng anuman, ngunit nanatili siya sa lupa. Ipinakita sa amin ni Mr. Bean na maaari kang maging matalino at nakakatawa at mag-enjoy pa rin sa buhay. Nang hindi nawawala ang iyong tunay na pagkatao, ang kanyang kwento ay nagbibigay inspirasyon sa atin na yakapin kung sino tayo at patuloy na mapangiti ang iba. Ito ang pinakakahangahangang lungsod sa mundo. Talagang masisiraan ka ng bait kung makakita ka ng mga gusaling lumulutang sa tabi ng ilog, ngunit sa lungsod na ito normal iyon. Maligayang pagdating sa Chongqing, ang pinaka-futuristic na lungsod sa planeta. Halimbawa sa ngayon makikita mo ang isang tren na dumadaan sa isang gusali. Mayroong kahit isang gasolinahan sa bubong ng isang garahe ng paradahan. At oo, maaari mo talagang lagyan ng gasolina ang iyong sasakyan doon. Ang lungsod na ito ay mayroon ding pinakamalalim na subway sa mundo na bumubulusok sa 116 metro sa ilalim ng lupa. Iyan ay humigit kumulang ang taas ng isang 30 palapag na gusali. At ngayon, tingnan ang pinakakomplikadong palitan ng kalsada sa planeta. Ito ay isang tunay na maze. Maging ang mga GPS system ay nalilito dito. At ngayon, bigyang pansin ang video na ito. Sa unang tingin, maaring parang nasa isang parisukat ka. Ngunit iyon ay sa unang tingin. Habang naglalakad ka sa gilid ng balkonahe, malalaman mong nasa ika-22 palapag ka talaga ng isang gusali. Kung hindi mo sinusundan ang hayop na kambing, baka mawalan ka ng makitang muli. Ngunit kung oo, binabati kita, ikaw ay nasa isang paglalakbay ng patuloy na paglago. Unawain natin kung paano nakukuha ang diesel at petrolyo mula sa krudo. Una, ang ganitong uri ng krudo ay kinukuha mula sa lupa at pinainit hanggang 370 degrees Celsius. Pagkatapos, ito ay ibinubuhos sa isang tubo na tinatawag na distillation column, kung saan ito ay sumingaw at nagiging singaw. Ang mas magaan na molekula ay tumataas sa itaas, habang ang mas mabibigat na molekula ay nananatili sa ibaba. Sa pinakatuktok ay petrolyo gas na ginagamit upang puna ng mga silindro. Sa ibaba nito ay ang gasolina na kilala rin bilang petrol. Pagkatapos nito ay dumating ang napta na ginagamit sa paggawa ng plastic. Nasa ibaba lamang nito ang paraffin na ginagamit sa paggawa ng kerosene. Pagkatapos nito kumuha kami ng diesel. Pagkatapos ay ang langis ng gasolina na ginagamit sa mga pabrika. Pagkatapos nito nakakakuha kami ng lubricating oil. Panghuli sa pinakailalim ay bitumen, na kilala rin bilang aspalto, na ginagamit sa paggawa ng mga kalsada.